Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing in the midst of us, we raise you up in our praise. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Our praise and worship will be led by Sister Christy. Magandang gabi sa inyo pong lahat. Magandang kaloob noon na pinati na presensya ng Panginoon. Parang naman ako sa Espiritu Santo. Yes, Lord, Friday na naman po at kami po ay nandito po lahat na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng blessings po namin, Panginoon, sa lahat ng mga nangyari ngayong linggo ito, na mga ganda, mga answered prayers, Lord, lahat ng mga nangyari sa amin ngayon linggo na inyo pong pinagpala lahat sa mga blessings po namin. We're grateful and thankful po sa lahat po. We glorify you, Lord. At kung kami po ay nalulugmo, na natakot, nawawala ng pag-asa sa buhay, sa mga stress po namin na nangyayari sa amin, sa mga nararamdaman namin sa mga katawan po namin, kayo lang po, Panginoon, ang aming sandigan. At kayo lang po, itong pong lahat na ito ay aming napagkatagumpayan. Yes, Lord, kung kami po ay nag-iisa, nalulumbay, kung kami po ay kailangan namin ng karamay, ikaw lang po ang aming tinatawag, Jesus. At ikaw lang po ang aming kailangan. Ikaw po ang aming Jesus sa bawat sandali. Yes, Lord, we are very grateful po today na kami po ay nandito. Salamat sa Panginoon. Walang sawa po kami magpapasalamat sa iyo sa araw-araw. Sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa aming Panginoon. Maraming salamat. Yes, Lord, alam po namin na hindi niyo po kami pinababayaan, na lagi po kayong nandyan para po sa aming Panginoon. At lagi po namin pinagkakatandaan na ikaw lang ang Jesus, ang may tunay na pag-ibig para sa aming Panginoon. Antayin po natin ang aming Jesus. Mag-isa at nalulumbat, lagi sa hirap mo inataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan sa Hindi ka namin sa nangyayari sa amin. kaibigan mo, siyang araw kong lagi at karamay kong
Lord, habang kami nabubuhay, Panginoon. Kung ang buhay mo ay walang sigla, lagi ako at lagi alala. Kahit kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at hilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus, kahabang panahon. Kaya ang lagi mo pagkakatandaan, salamat kay pag-ibig na tunay. Pag-ibig na Yes, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nagkakasala sa iyo, patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga nagawa namin pagkakamali sa aming buhay, sa mga pagkabaya po namin sa aming katawan, na hindi po kami sumusunod sa iyong mga yakap. Patawad po, Panginoon. Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Paturuan niyo po kami kung paano busugin at maging tapat sa iyo, Panginoon, sa ayon sa kalooban ng Diyos o Jesus. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pag-aaral. Lakas ng bawat pagsisira.
Gabay ka ng bawat pag-aaral, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan walang nakikilala? Kapag nakagaman ang bisa ang lahat, pinagawa ka na sa ginawang Kristo, Kristo, walang pa ba ang ibig na dulot mo? Ilang mundo ngayon gulong-gulong, hanggang makapuli nakitulungan mo, O Kristo, Kristo, Kristo. Ang buhay ko. Hallelujah, Jesus. Pagpili natin, Panginoon, ang presensya ng banal na Espiritu mo. Come, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your powers. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your spirit bring power. Touch me and make me whole. Hallelujah, Lord. Lupain mo kami ng banal na Espiritu. Sa loob ng sa amin ng Your Spirit, Santo. Kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Asa namin lahat.
Salamat, Jesus. Salamat sa mga pagkakalog niya sa amin. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Yes, thank you, Lord. Na-bless po tayo lahat. Amen. Naramdaman niyo po ang Spiritong Banal. Yes, thank you, Lord. Okay, bago po tayo dumako sa ating next, ating pong, okay po. Ang ating pong series for today, alam niyo po ba kung ano po ang ating series? Ay, hindi po sila naganda ng Facebook. Okay po, ang ating pong series ay Jesus, Our Great Physician. Okay? Tapos po, ang ating pong talk, ang first talk po natin is the 7 primary ways that God heals. Ito po yung ito po yung pinakamimiti po ng community natin. Yung magkaroon po tayo ng healing ministry. Tama po ba, Sis Rose? Opo. So sana po, after po nitong talk na to, matouch po ang bawat isa po sa atin at mag-volunteer po na maging healing ministry. Okay? Tapos, so, sa ngayon po, tayo po ay pinagpala dahil meron po tayo na isang guest speaker. Isa po ito sa ating mga paboritong guest speaker. Isa po siyang lingkod ng Diyos na nagsusumikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Okay, hindi na po natin patatagalan ito. Let's all welcome with the love of the Lord, Brother D. Alban. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We are glad you're here, we are glad you're here, we are glad that you are here. Kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati sa'yo. Sa iyong pasati, sa iyong pagdati, kami nagagala sa'yo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumusta na kayo? Okay. Alam niyo, napakahalaga ng ating... Sino dito hindi nagkakasakit? Nasa kamay? Anghel yan, anghel. Bakit hindi nagkakasakit? Kaya napakahalaga yun ng ating pagninilayan ngayon at i-share ko sa inyo. Nawa, makinig kayo mabuti kasi hindi natin alam kung kailan tayo pwede magkasakit. Amen po? Amen. Okay, kaya napakahalaga nito. Upo lang kayo, pero samahan ako sa prayer, ha? The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Father God, i-bless ko po ang aming isip, ang aming puso, ang aming pandinig. Panginoon, at kaloobin mo nawa na lahat ng messages mo, Panginoon, na iahayag na yon ay matarim ng malalim nga sa aming puso at ito po'y maisabuhay namin. Panaligan namin, Panginoon, paghawakan namin ang iyong salita sapagkat ang salita mo, Panginoon, ang siyang susi ng isang maayos na pamumuhay, lalo na sa sandaling kami nagkakaroon ng karamdaman. Kaya, Ama, amin pong inaangkin na malayang kikilos ang Espiritu Santo at siya po ang mangungusap sa amin, magtuturo. Mag-glorify nawa, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong dakilang pangalan at kalooban mo ang maganap sa oras nito. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Basahin na natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung ang buong puso ninyong susundin
kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko makaranas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen? Naniniwala ba kayo ng Diyos talaga ang manggagamot? Okay, at walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen po? Okay, napakahalaga niyan, mga kapatid. Kaya, ang isi-share ko sa inyo ito, 10 ways God heals. 10 paraan kung paano nagpapagaling ang Panginoon. Amen? 10, hindi lang 7. 10 ang pinakita sa akin ng Panginoon. Nung ako nagmilay, nung aking pinag-aralan, pinigay ko kay Lord, sabi sa akin ni Lord, hindi lang 7, maraming paraan. At gusto ko pong i-share sa inyo itong inilagay sa puso ko ng Panginoon. Amen po? Amen. Okay. Now, number 1 is, God heals through His own will. Ang Panginoon ay nagpapagaling sa sarili niyang kagustuhan. Amen? Kahit, mga bago pa sa inyo, yung mga tao hindi naman nagdarasal, hindi naman gano'n nagkasakit, hindi na nagpagamot, hindi na walang ginawa, pero gumaling. Why? Because it is the will of God. Malaya ang Diyos na gawin niya ang gusto niyang gawin. Bigyan ko kayo ng proof sa Bible. Sabi dito, sabi dito, sa John chapter 5, verse 69, natatanda niyan, mayroon kong isang lalaki, may swimming pool diyan, parang kapag bumababa daw ang anghel, kinakalaw ko yung tubig, ang sino mang mauna dyan lumusong sa pool, sa swimming pool, ay gagaling. The problem is, itong tao ito, walang kasama. Ay paralitiko siya. 38 years na, 38 years na bedridden. Walang magkakala doon. Pero tingnan nyo, lumapit si Jesus. Sabi dito, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot na may sakit. Ginoo, wala akong magluso sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Kung papunta pa lamang ako, binaon na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Therefore, nakikinig ba kayo? Hindi nang hingi ng kagalingan kay Jesus yan. Hindi rin niya tinawag si Jesus. Si Jesus ang lumapit. Si Jesus ang kusa nagkaloob ng kagalingan. So, ang katotohanan, pag gusto ng Diyos pagalingin, walang makakapigil. Amen? Amen ba? Amen. Kaya kapag ginusto ng Panginoon ang lahat na may karamdaman dito, gumaling sa gabing ito, walang makakapigil dyan. Amen? Alakpakan natin ang Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Isa pa lang yan sa pamamaraan ng Panginoon kung paano siya nagpapagaling. Ang isa pang paraan ito, God heals through patience faith. Yung mismong inyong pananampalataya. Kapag ibig sumampalataya, pagagalingin ka ng Panginoon, pwede, sa pamamagitan na yan, ikaw, ako, ay pagalingin ng Panginoon. Amen po? Sabihin sa inyong katabi, sumampalataya ka. Ngayon na ang kagalingan mo, hindi bukas. Amen? Lakasan mo ang amen. Kailangan mo yan. Amen? Okay. Amen. Parang araw-araw kita pinagdadasal eh. Amen. Okay. God heals through patience, faith. Yung pananampalataya mismo natin. Yung ating pananampalataya. Tingnan nyo dito. Sabi dito, natatandaan niyo yung eksena na yan? Yung babae na 12 ng taong dinudrugo, ang paniniwala niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, gagaling na ako. Natatandaan niyan? Okay, sabi dito,
Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Amen? Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Wow! Kapag may pananampalataya, halimbawa ngayon, inangkin mo ngayon, Lord, pag ako'y nakadalo dito sa aming prayer meeting, yun na! Yun na! Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Oh. Kasi may sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko lang nailagay dyan, sabi niya, it will be done according to your faith. Sabi sa Matthew chapter 9, verse 29, it will be done according to your faith. Magaganap ang ayon sa iyong pinaniniwalaan o pinananampalatayanan. Ano ba pinananampalatayan mo? Pag ang pinaniwalaan mo, pinanampalatayanan mo, mamamatay ka na, mamamatay ka nga. Amen? Pag pinaniwalaan mo, mamalasing ka nga. Pero kapag pinaniwalaan mo, ako'y pagpapalain. Yung pagdala ko ngayon, answered prayer ako, pati karamdaman ko, magaling pag-uwi ko. Amen? That is faith. Isa pang pamamaraan kung paano nagpapagaling ang Panginoon, God heals through patience on prayer. Yung mismong prayer mo. Amen? Hindi lang yung faith, iba yung prayer eh. Ang prayer is yung nagdarasal ka na humihingi ka. Amen po? Kakaiba siya may pananampalataya ka, hindi nagdasal yun, pero naniwala yun. Nakukuha nyo? Eto, nagdasal. Sabi, natatandaan nyo si Haring Hezekiah? Si Haring Hezekiah, mga kapatid, nagkasakit ng malubha. Nagkasakit ng maluma. Inutusan ng Panginoon si Propeta Isaias, puntahan mo yung Hezekiah at sabihin mo, maghanda na. Hindi natatagal ang kanyang buhay. Ang tindi, no? Sabi niya, propeta yon. Amen? So, pumunta siya. Mga kapatid, sabi niya, nako, mahal na hari. Wala na. Yan sakit mong yan, todas ka na dyan. Tigo ka dyan. Sabi ni Lord, hindi ako may sabi. Sabi ni Propeta Isaias. Pagkalis ni Isaias, pagkatalikod, ayusin mo na kung ano yung aayusin mo, mga papers mo, kung kanino mo ipamamana yan, yung mga kayamanan mo, ayusin mo na lahat yan kasi hindi ka na makakalibre dyan. Patay ka dyan sa sakit mong yan. Pagkatalikod ni Propeta Isaias, ang ginawa nitong si Haring Hezekiah, nako! Humarap sa dingding at nanalangin. Amen? Okay, tingnan nyo ha. Yan si Hezekiah, palis na si Propeta Isaias. Amen? Dumalangin siya doon humarap siya sa dingding. Amen? Tapos sabi dito, hindi pa nakakalayo si Isaias, tingnan nyo, hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka! Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Wow! Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May power pala yung magdadasal ka na may pag-iyak. Nakikinig ba kayo? Eto, hari ito eh. Marami manggagamot eh. Pero pag sinabi nga ng Panginoon, wala ka ng pag-asa. Pero pag binawi niya yon, tandaan niyo yan. Sabi ng Panginoon, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Sister Rose, lumuluha ka ba pag nagdarasal? Gawin mo lagi yan. Iyan ang susi, Amen?
Makikita mo. Ha, kahit matanda na ako, ninong ako ha. Ninong ako ng magiging anak mo ha. Amen! Oh. Kaya, pagagalingin kita, sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Wow, that is how God heals. Amen? Kapag nag-pray tayo, taimtim sa puso, talagang kinakausap mo siya ng personal na personal, naroon ang pagpapakumbaba, naroon mga kapatid ang pagluha sa Panginoon, yung totoong pakikiusap sa Diyos, magmamakaawa, pagsusumamo. Tingnan nyo, hindi pa nakakalayo ang propeta nagsabi sa kanyang mamamatay siya, pinabalik ka agad siya. Nasa palasyo pa yon. Amen? Okay, palakpakan nga natin, Panginoon. Pangatlo, paano nagpapagaling ang Panginoon? God heals through anointing of oil and prayer of a priest. Nakikinig kayo? Nakikinig ba kayo? Ito yan ha. Tanda natin. Yung santo olyo, di ba? Pinapahira ng langis ng pare ang... alam niyo bang nasa Bible yan? Yan ang original na ginagawa ng mga apostol noon, ng mga unang pare. Sabi dito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia. Sa wikang sa wikang Griego po yan, ang tawag nila presbyteros. Presbyteros. Doon kinuha niyo salitang priest. Naririnig nyo? Sila ang tinutukoy dyan. Ang mga pari ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Dahil sa panalangin, may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya sa kanyang kasalanan. Narinig nyo? Okay. Huwag niyong ipatawag ang pari pag mamamatay na. Mali yun. Pag malakas pa, yung ano pa, ipatawag niyo ang pare, yan eh. Nakikinig kayo? Ay wala, bakit? Ewan ko kung sino nagpauso noon. Kung kailan naghihingalo na sa kapatatawag ng pare. Kaya ang tawag doon, pahisos. Parang pahisos, ibig sabihin, huling hinga na. Tingnan nyo, mali yan. Nakikinig kayo? Kanin nyo, matutuwa ang pare kapag ang pinatawag ninyo, yung hindi pa yung mamamatay. Hindi yun ang talagang pinag-aralan nila. Ang pinag-aralan nila, basta may sakit, ipatawag. Nakalagay kayo, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang pare. Nakikinig kayo? Wala akong ina-invento dyan, upang ipanalangin siya at pahira ng langit. Yung santo olyo, may dala-dala silang santo olyo. Yung nasa bulak na langis. Amen? Gaganunin na yun, tapos yun ang ipapahid. Hello? Okay. So, alam nyo na. God heals in so many ways. Amen? Okay. Next is, God heals through the prayer of a righteous person. Yan. Huwag kayong hihingi ng panalangin sa mga maglalasing. Sa mga magsusugal. Walang power yan. Nakikinig kayo? Maliwanag po? Kung kayo hihingi ng prayer, yung alam ninyo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yung mga naglilingkod na alam nyo, dalisay ang puso. Bakit nakikita nyo sa pamumuhay? Amen? Huwag kayong gagaya doon sa iba. Naglilingkod nga doon sa simbahan, abay pag-uwi na may nagtotongit. Pag-uwi na may chismosa din, chismosa doon. Kuha niya? Ay naku, walang power in prayer niyan. Ang may power ay God heals through the prayer of a righteous, matuwid na tao. Amen? Okay. Ay syempre, number 1 dyan ay sino? Sino ang righteous person? Sino ang number 1? Righteous person. Di yung mga nasa langit na mga banal. Si Mama Mary,
mga santo na nasa langit na. Amen? Hihingi tayo ng panalangin sa kanila. Pag hingis tayo ng panalangin sa kanila, aba, powerful yan. Bakit? The prayer of a righteous person is powerful. Amen? Sabi ng Bible, ha? Oh, mayroong mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Na alam ninyo na matutuwid ang pamumuhay. Pero higit nga sa lahat, ang matutuwid talaga ay yung nasa langit na. Maliwanag po, ang mga banal, mga santo sa kalangitan. Amen po? Na naroon na sa tabi ng ating Panginoon. Paano hindi magiging malakas ang prayer noon? Nakikinig ba kayo? Okay. Kaya tingnan nyo, may mga tao na magro-rosary, ang intention ay kagalingan. Tingnan nyo. Di ba? Oh, kasi humingi ka ng panalangin ni Mama Mary. Di ba sa yung katulad ng kanina nating dinasal, ipanalangin mo po kami ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo po kami. Amen. Okay. Sabi dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer of a righteous person is powerful. Amen? Amen. Kaya yung mga naglilingkod dito, itong mga laging narito na lang, dito na halos tumitira sa simbahan, diyan kayo humingi ng panalangin. Amen? At of course, sa ating yung mga santo, mga banal natin. Amen po? Maliwanag po ba? Okay. Isa pa, God heals through patience turning back to God. Mapapasin ninyo, yung mga bago nyo naakay sa gawain ng Panginoon. Di ba? Sa prayer, unang attend pa lamang, mga kapatid, abay, bakit pinagaling na? Kasi nung unang attend din, nagbalik loob na sa Panginoon. Amen? Sabi nyo nga sa katabi nyo, ikaw ba totoo na nagbalik loob sa Diyos? Oh, sigurado na ba kayo? Sigurado na ba kayo? Pag sinabi nagbalik loob, halimbawa, eto ang Panginoon, nakikinig ba kayo? Halimbawa, eto ang Panginoon, ang ibig sabihin na nagbalik loob, di lumayo ka. Paano ka lumalayo? Pag ikaw ay chismosa, wala kang panahon sa Panginoon, amen, nakakalimot ka sa Diyos, ginagawa mo ang sarili mo, pag gusto mo magmura, nagmumura ka, kung gusto mo magtongit, nagtotongit ka, kung gusto mo magbara, nagbabaraha ka. Nakuha nyo? Yung sinusunod mo sarili mo. Unti-unti lumalayo ka sa Diyos. Unti-unti kada gawa mo niyan, lumalayo ka. Hindi mo na malalaman, malayo ka na. Kahit nagdadasal ka, huwag mo pagmamalaki nagdadasal ka. Demonyo man nagdadasal din. Naririnig niyo? Pero habang sinusunod natin yung gusto natin, sumusuway tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi nilikha tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. Hindi tayo nilikha para sumuway. Maliwanag po ba? Nilikha tayo para sumunod. Sabihin nyo nga sa katabi nyo. Hawakan nyo ang kamay ng katabi nyo. Sabihin nyo, ikaw ay nilikha ng Diyos para sumunod. Hindi para sumuway. Amen? Okay, maliwanag ba? So, lumalayo. Ngayon, pag sinabing nagbabalik loob ka, aba lahat ng ginagawa mong yon, tinatalikuran mo, lumalapit ka, palapit ka. Amen. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tanungin nyo katabi nyo, iniwan mo na ba ang luma mong buhay? Nakukuha niya? Napakahalaga niyan. Kasi yung kasalanan, sabi sa Biblia, sa Aklat ng Awit, sabi, yung kasalanan, dahilan kung bakit nagkakasakit. Amen po? Di ko lang matanda ng nasa Salmo yun eh. Yung kasalanan natin, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. At yung iba namamatay. Naririnig nyo? Ngayon, tingnan nyo, kapag nagbalik loob, ang dami-dami nagpapatotoo niya. Nung sa Panginoon, pinagaling siya ng Diyos. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, yan, yung nagbabalik loob ka, naranasan niyo ba yung
Ganyan lumuluha ka dahil ina-acknowledge mo yung kasalanan mo. Lord, I am sorry. Guilty ako. Lumapit ako sa iyo. Sinunod ko ang sarili kong kalooban. Hindi ako natakot sumuway sa iyo. Nagdire-diretso ko kung ano ang gusto ko, ginawa ko. Amen. Kahit alam kong mali, ginagawa ko pa rin. Tumatalikod ka sa Panginoon yan. Ang resulta niya, sakit. Amen po? Okay. Now, pag nagbalik loob ka, sabi ng Panginoon, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon, ay sumapit ang panahon ng inyong pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Pagpapanibagong lakas, ibig sabihin, ire-restore niya ang iyong nangihinang katawan, ire-restore niya yung lakas mo. And that is healing. Amen po ba? Paano gagawin? Kapag nagbalik loob sa Diyos. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, totohanin mo na. Ay, totoo, may mga taong hap-hap eh. O, tingnan niyo ha. Ang taong totoong nagbalik loob sa Panginoon, napatawad na niya ang lahat na nagkasala sa Kanya. So, totoo na, pag ikaw'y totoo nagbalik lang sa Panginoon, nagagawa mo na magpatawarin yung mga taong nagkasala sa iyo. Bakit? Kasi pag hindi mo pinatatawad sila, kinagagalitan mo, napupuot ka doon sa isang tao, ang kinapupuotan mo yan Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. So kung nagagalit ka sa iyong kapwa, hindi po pwede nagbalik-log Lord, pero hindi ka nagpapatawad. Hindi totoo yan. Aminin nyo, hindi totoo yan. Amen? O, sabihin nyo sa katabi nyo, nakapagpatawad ka na ba ng lubos? O. Amen ba? O, tandaan natin, lahat tayo makasalanan. Meron ako narinig na aral, pwede namang hindi ka magpatawad. Pwede namang hindi ka magpatawad. Nakikinig ba kayo? Pwede namang hindi ka magpatawad. Siguraduhin mo lang hindi ka na magkakasala. Eh, sino kaya naman tao hindi magkakasala? Araw-araw nagkakasala tayo. Mag-isip ka nga lang eh. Tama? Yung kapitbahay mo, dumaan lang dyan eh. Nag-iisip ka na, saan na naman kaya pupunta ito? Nako, alam ko. Oh, hindi ka nagsasalita, no? Pero yung isip mo gumagana, nagkakasala tayo mula sa isip. Isip pa lang, nagkakasalan tayo. Ngayon, pwede hindi ka magpatawad. Siguraduhin mong hindi ka magkakasala kahit sa isip. Hindi mo kaya, hindi natin kaya. Amen po. Ay minsan nga hindi naman sa atin gumawa ng masama, galit na galit tayo eh. Nakapanood tayo sa TV. Eh dapat sa mga taong niya talagang pinupugutan ng ulo. Tingnan mo yun. Hindi naman ikaw ang ninakawan, hindi naman ikaw ang nirape. Parang ikaw ang nirape. Nakikinig ba kayo? Amen. Oh, di nagkakasala tayo kasi humahatol tayo. Bakit hindi natin alam ang punot dulo kung bakit siya nagkasala? Wala tayong karapatang humatol sa iba. Amen. Oh, sabihin niyo sa katabi niyo, magbalik loob ka ng totoo. Yeah. Oh, palakpakan ulit natin ng Panginoon. Praise the Lord. Okay. Sabi dito, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin. At pinagaling ko sila. Ibig sabihin, kung nagmuni-muni lang kayo, sabi, di sana'y nagbalik loob kayo sa akin, at kayo naman pinagaling ko. Kaya yung pagbabalik loob talaga, yun ay gamot sa sakit. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabalik loob, pinagagaling tayo ng Panginoon. Amen? Okay, maliwanag? Next is ito. God heals through gifted servants of God. May mga taong gifted ng healing. Amen po? Kaya kahit yung tao, hindi naman humihingi ng kagalingan, kapag pinire over ng tao, nakaranas na ba kayo ng noong nag-pray over sa comatose? Comatose? Amen? May mga ganun eh. Ako ang karanasan ko naman ganito sa mga comatose.
Pag ang comatose, bubuhayin ng Panginoon. Pagkatapos ko mag-pray over, nabubuhay. Pag mamamatay naman, pagkatalikod ko, hindi pa ako nakakalayo, patay na. Oh, ang dami kong karanasan ganon. Pero, pag ako nagpi-pray over po ng ng comatose, ang ginagawa ko, yung aking bibig, inilalapit ko sa tenga. Pinasusunod ko siya sa pagsisisi. Bakit? Kasi yung pagsisisi, pag amin ang kasal, paghingi ng tawad sa Panginoon, at pagpapatawad din sa mga tao nagkasala, pagbabalik loob sa Diyos yun. Maaaring gamitin ng Panginoon yung pagbabalik loob niya sa Diyos para siya'y pagalingin. Naririnig nyo? Kaya kapag kayo mayroong ipipray over, halimbawa, lalo kayo, mga narito, mga manggagawa ni Lord, naglilingkod kay Lord, sama-sama kayo, mayroong isang lalapit sa inyo doon sa pasyente na comatose, pagbalik loobin nyo sa Panginoon at pasunurin nyo siya. Ang huli pong nawawalang sense ng ating katawan ay ang tenga. Yan pong huling magmamalfunction. Kahuli-hulihan yan. Amen? Una-muna, mata. Diba? Lakas, ganyan. Pang-amoy. Pero ang kahuli-hulihan ay tenga. Kaya kapag comatose yun, kahit na parang gano'n na, halos wala na, nakakarinig pa rin po yun. Hindi lang makapag-respond ang kanyang katawan. Amen po? Pero makakarinig niyan. Ang gagawin nyo, kung kayo po ay nagkaroon ng sitwasyon na gano'n, pagkakataon na makapag-pray over, ang gagawin nyo, lalapit kayo doon sa tenga. Sumunod ka sa aking panalangin. Ha? Halimbawa, Sister Gloria, sunod po kayo sa aking panalangin. Ako po si Brother Ding Alban. Ako po yung lingkod ng Panginoon. Sinugo po ako ni Lord para kayo pagbalik loobin sa Panginoon at humingi, makalapit tayo sa Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Amen? O, pasunurin mo yun. Lalo na sa pagsisisi at pagpapatawad sa kapwa at paghingi ng panibagong pagkakataon para mabuhay. Amen? At makikita nyo, kapag kalooban pa ng Panginoon yon, kayo ang magiging instrumento para siya ay muling mabuhay. Amen po? O. Ngayon, lalo na kung kayo ay gifted. May mga taong gifted eh. O. Nagpipray over siya. At pinagagaling ng Panginoon yung ipinipray over niya. Kasi gifted siya. Anong gifted? Yung binigyan ka talaga ng gift of healing. Di ba nung tayo nag-seminar ng CLSS? Di ba? Sino nag-umattend ng CLSS? O yan. Di ba? Nagpatong ako ng kamay noon to receive the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Yun ang sinasabi ko eh. Receive the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Amen? Now, kung binigyan ka ng gift of healing, yan ang purpose niyan. Ikaw ay magiging daluyan, magiging instrumento ng pagpapagaling ng Panginoon. Amen? May mga tao talagang lantad na lantad. Amen? Sabi, kilala niyo yan? Ako, 100% naniwala po talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi personal eh. Ako po ay napilayan dito. Ang hinihingi sa akin ng doktor, MRI lang, 12,000. Itong tuhod ko. Sabi ko, Lord, wala ako niyan. Ikaw na lang ang magpagaling. Tiyempo namang may nag-invite sa akin sa Oasis of Love. Dumalo daw ako. Yun pala, recollection, si Father Suarez ang totok doon sa recollection, sabay healing. Alam nyo, habang dito na ako nakaupo sa unahan, mga kapatid, habang nagtotok yun, mga kapatid, nakahawak sa akin, laging hawak ng hawak sa balikat ko. Kasi magkakilala na kami. Kasi nag-meet na nga kami minsan, mga kapatid. Doon sa Laguna, ka-meeting ko po siya kasi siya po may ministry. Ang plano doon ni Father Suarez noon, nung kami noon, ay ako ang hawak noong kanyang mga laymen. Yung ang tawag dito, yung mga sa charismatic. Ako ang hawak ng training ng mga maglilingkod sa charismatic, lalo, especially yung mga preacher. Katulad ng ginagawa ko sa Kalap ngayon. So, mga kapatid, kaya nung doon ako, kaya laging, pag nagtotok gaganoon sa akin,
Kasi nga, nakakilala ko na. Ngayon, alam ninyo, laging dinadasal ko, Lord, pagalingin mo na ako, bawat hawak ko nito, pagalingin mo yung tuhod ko. Talaga. Kasi nung ako'y aakyat po doon sa building, talagang gaganon-ganon ako talaga sa totoo lang. Ilang buwan ko po yung iniinda. Sa totoo lang. Pero nung pagkatapos ng recollection, mga kapatid, at nagpahid nga, pumila din ako doon sa kanyang sa pagpapahid ng langis, at saka pagpa-pray over niya. Alam niyo, bakit nung pagbaba ko ng building, hindi ko namalaya nung ako tumatawid na sa kalsada, tumakbo ko, magaling na pala ako. Bakit ako nakatakbo? Totoo po yan. Kaya 100% naniniwala ko. Kita ko din yung mga pilay na lumakad doon. Mga kapatid, yung mga gumaling, kitang-kita ng aking mata. Kaya nga lang, hindi nagtagal eh. Nauna pa sa COVID. Yan. Pero may mga taong gifted. Si Father Pallier. Amen? Si Bo Sanchez. May mga gift of healing yan. Si Brother Mike Bilarde. Yan naman kilalang may gift of healing eh. Maraming laiko na may gift of healing. Hindi ko alam kung baka sa inyo mayroon din eh. Dito sa inyo, hindi nyo lang tinutuklas, hindi nyo lang sinusubukan. Pero mayroon pala kayo. Dapat tinutuklas nyo, lalo yung mga nag-attend ng CLSS. Amen? Okay, sabi, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. That is a gift. Amen? Gift of healing yan. Maliwanag po? Tingnan nyo. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng Panginoon. Kami yon, naghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, knowledge. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon na nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Gift of faith. At sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Gift of healing. Gets nyo? Amen? Sister Rose, tuklasin natin. Tuklasin mo kung sino. Di yan ang mga may gift of healing. Para magamit sila. Ang daming may sakit ngayon eh. Amen po? Okay. Sumama kayo doon. Hindi nyo kasi matutuklasan na kayo pala may gift of healing unless you tried. Unless you do it. Amen? Okay. Number 8, God heals through doctors and medicine. Hello? Alam nyo, nalulungkot ako. Merong isang born-again community, mga kapatid, Protestant na malaking grupo. Pero hindi sila naniniwala dyan. Hindi sila naniniwala. Pero nasa Bible eh. Paano mo pa susubalian yan? Tingnan nyo, yung mga doctors, yung medicine, ginagamit ng Panginoon yan para magpagaling. Pero tatanda natin, ang Diyos pa rin na nagpapagaling. Kasi kahit uminom ka na isang damakmak niya, isang sako-sako ng inumin mo niyan, pag sabi ng Panginoon, paktay ka na, paktay ka, di ka makakalibre, wala kang magagawa. Amen? Pero dahil nga ang Diyos na nagpapagaling eh. Instrumento lang yan. Amen po? Tingnan nyo, sabi dito sa Biblia, igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan. Sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling yan. Maliwanag? Amen ba? Tapos pa nga, si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol. Ano yan? Di ba gamot yan? Amen? Ni Isaias, at gumaling naman ito. Tama? Tapos, magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot. Pag sinabi ng doktor, every 4 hours, uminom ka ng gamot, ay uminom ka ng every 4 hours. Amen? Hindi yung busy-busy ka sa panonood ng Netflix. Nakakalimutan mo, bakit ako hindi ko magaling ang doktor na yun? Ay, hindi mo sinusunod eh. Amen po? Sabi doon, nagkakasala ka pa. Magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot. Tingnan nyo. Kaya may mga hindi gumagaling.
Hindi sinusunod yung doktor. Amen? Sabihin nyo sa inyong katabi, kaya pala. Hindi ako may sabi niya na basahin sa Bible. Amen? Okay. Ito, may mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayon, papupurihan siya ng lahat ng tao. Sa mga bagay na yan, kinukuha ng parmasyotiko ang mga gamot na ginagamit ng manggagamot sa pagpapagaling ng sakit at pagpapanauli ng kalusugan. Ano pat hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon. Tingnan nyo, ang Panginoon pa rin ang gumagawa. Di ba? Sa pamamagitan ng mga doktor at gamot. Ano pat hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig. Hello? Amen? Kaya hindi kasalanan yung magpapagamot ka. Pero tatanda natin, uulitin ko, hindi ang gamot ang nagpapagaling, hindi rin ang doktor ang nagpapagaling. They are only instruments. Amen? Amen. Dahil kung ang doktor nagpapagaling, hindi lahat na nagpa-doktor gumaling. Eh yung iba, nung hindi nagpa-doktor, malakas eh. Nagkaroon lang kutub-kutub eh. Nung nagpa-doktor, lalong namatay. Oh, di ba? Amen? Hindi rin ang gamot ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Dahil kung ang gamot ang nagpapagaling, ay di lahat nang uminom ng gamot, gumaling. Ay yung di ba, lumala pa. Nagkaroon sa defect, lalong natuluyan. Amen? Diyos pa rin ang nagpapagaling. Maliwanag ba? Klaro yan. Palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Okay. Number 9. God heals through blessed and sacramental objects. Wala sa born again yan. Sa ating Catholic, mayroon yan. Amen? Ang dami kayang bumaling doon sa Antipolo. Pupunta lang sa Antipolo. Pihipo lang sa mantel ng mahal na birhen. Gumaling. Why? Bakit? Wala akong pakialam. Ayun ang gusto ng Diyos eh. Pamamaraan ng Panginoon, napakabuti ng Diyos eh. Ang daming pwedeng gamitin ng Panginoon. Tama? Maliwanag ba? Tingin nyo ha? Na ano niyang miraculous medal? Ang daming babaliktad. Maliwanag ba? Yung bukal sa pag sabi ni Monsignor Mark Castillo, yung aming founder sa aming charismatic community, pag pumunta ka daw doon sa Lourdes, dami ng tao, sasalok lang ng tubig. Amen? Doon sa bukal. Maliwanag po? Pwede. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos ang lahat ng bagay because of His great, great love. Amen? Kasi hindi mo nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos. Ang habag at awa niya ay sobra-sobra. Kaya gagawin niya ang lahat ng pamamaraan para lamang tayo makaranas na may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na mabuti, may Diyos na dakila. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Laging may gagamitin ng Diyos. Amen? Di ba? Divine mercy. Nakita ko, nagpatotoo sa TV eh. May isang tao na nagpatotoo sa preacher na siya ng Light of Jesus. Yung The Feast. Yan. Preacher na siya. Sabi niya, noong siya may sakit na gano'n, ang ginawa niya lang, tumitik lang dyan siya sa divine mercy. Humipo lang siya. Doon sa picture ng divine mercy. Yung picture na yun, hindi po talagang picture na gano'n ha. Yun po'y dinrawing lamang sa inspirasyon ng isang panaginip. Hindi pa yung nakapanaginip ang nag-drawing. Santa Faustina ba? Santa Faustina, tama? Si Santa Faustina ay nakapanaginip. I-drawing daw yan. Amen? Siya nag-describe. Pagkatapos kumuha siya ng isang pintor, ay pangit magpintor. Sabi, hindi naman yata pwede. Nung napanaginip ulit, hindi mahalaga ang itsura ng painting. Ang mahalaga, i-drawing, yung gusto kong i-drawing. Amen? Kaya yung unang painting daw niya, pangit.
Oh, ito pangit daw, hindi parang hindi ayos, hindi, pati mukha ni Jesus, parang hindi, no? Pero, ang dami ng pinagaling sa pamamagitan niyan. Amen? Marami pang mga bagay na pwedeng gamitin ng Panginoon, sacramentals. Amen po? Mayroong imahe ng ano, di ba? O kaya naman yung, ang dami. O, ito ang proof, ha? Kahit sa Bible, ha? Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo, ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Natatandaan niyo yung nagpadala ng mga ahas ang Diyos para tuklawin ang lahat ng mga suwail doon, mga matitigas ang ulo. Amen? Pag ngayon nagpadala ng ahas para sa matitigas ang ulo, mauubos. Amen? Oh, pero tinan niyo, sabi nito, nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Biro mo, ahas pa. Natanso. Di ba ang ahas, simbolo ng demonyo? Kasi pwedeng gamitin ng Diyos kahit anong gusto niya. Pag magtatanong ka, sasabihin sa'yo, anong pakialam mo? Yun ang gusto kong gamitin eh. Amen? Oh, tingnan nyo ha. Sino masabay doon? Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Amen? Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya't ang lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas, natanso at hindi nga namatay. Tingnan nyo? Nakuha nyo? Palakpakan natin si Lord. Oh. Doon pa lamang sa Old Testament, gumagamit na marami. Maraming ginagamit ang Panginoon. Amen? Na mga bagay-bagay. Okay. Sa ating Katoliko, dyan buhay na buhay yan. Doon sa mga ibang sekta, wala, pray over lang daw ng pastor. Kuha nyo? Pero ang dami. Dito pinakikita ang dami. Maliwanag po ba? Wala akong inimbento. Lahat kinuha ko yun sa Bible. Isa pa, tingnan nyo. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo at damit. Panyo at damit. Yan, tinakpan ng panyo. Panyo yan. Yan. Okay. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit, biro mo yung ginamit ha, ibig sabihin yung hinubad di may amoy pawis yan. Pero na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayo sa masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Okay, bibigyan ko kayo ng sample. Di ba merong tinatawag na yung mga, anong tawag doon sa relics? Relics. Yun. Kasi yan eh. Hindi na si Pablo yan. Damit ni Pablo, panyo ni Pablo. Amen? Kaya yung mga santo na may relics, ginagamit ng Panginoon yun. Di mo kayang tanggihan niya. Biblical yan. Amen? Kaya huwag kayong pa-apekto doon sa mga ibang sekta. Sabi, tingnan mo yung mga yan, bakit nag-ihipo diyan? Di ba? Ay, relics yan eh. Pwedeng gamitin. Yan, si Padre Pio, di ba? Yung relics ni Padre Pio, makahawa ka lang doon, gagaling ka na. Why? Ay, wala ka magagawa. Ay, gusto ng Diyos eh. Walang limitasyon ng Diyos because of His immense love. Amen! Palakpakan natin ng Diyos. Sobrang buti ng Diyos! Sobrang buti ng Diyos! Palakpakan natin ng Diyos! Ang dami niyang pamamaraan! Hallelujah! Amen? Kaya kapag may sakitin, mga kapatid, siguro, di nyo nalalaman itong mga dinidiscuss natin. Ano? Ang dami-dami na pwede kang pagalingin ng Panginoon. Amen. Ay, minsan nakatutok lang sa gamot, laklak na ng laklak ng gamot. Hindi pala naman doon gusto ng Diyos na pagalingin siya. Amen po? Yung pala, pinasisimbala siya sa antipolo, gagaling na. Amen? Okay. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa. Biro mo, dumura sa lupa. At gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon.
Ang kalugan ng salitang saliwe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya, nakakakita na. Biruin mo yun. Amen? Gawin mo kaya yan, Sister Rosa? Pag may lumapit sa'yo, tikat dudura muna ako. Ay, totoo. Ay, iba yun. Si Jesus kasi yun. Pero, yan ay facts. Facts yan. Proof na pwedeng gamitin ng Panginoon kahit putik, kahit dura. Amen? Ay, di lalo na yung mga makikinis na imahen. Tama? Maliwanag po ba? Okay. So, yan. Lahat yan. Para hindi tayo naloloko ng iba na sinisira ang pananampalatayang Katoliko. Amen po? Oh. Pang-sampo and last. God heals through the Holy Eucharist. Hallelujah! Praise the Lord! Oh. Kaya kadalasang sakitin yung di nagsisimba. Sige, umabsent ka. Oh, hindi ka magsimba, katamaran mo ang pagsimba. Ang kasunod niyan, sakit. Oh. Tingnan nyo ha, sabi dito. Oh. The Eucharist, the real body and blood of Jesus. Hindi po yan simbolo na katulad ng sinasabi ng ibang sekta. Pag yan po'y na-consecrate na, totoong katawan at totoong dugo. Ang tawag po doon ay transubstantiation. Amen? Ibig sabihin, hindi nagbago ang amoy, hindi nagbago ang lasa, pero spiritually, nagbago po yun, naging katawan at dugo ng Panginoong Yesus. Kasi kung magiging dugo naman talaga yun, ay wala naman tatanggap noon. Amen? Mahirap kainin, tutulo-tulo. Amen? Abay, baka mandiri ka. Oh, talagang magaling si Lord eh. All you have to do is just believe. Believe. Amen? Sabi nga sa ano eh, sa taong sumasampalataya, no need to explain more. Amen? Oh, pag sumampalataya, ay sinabi ng Panginoon yan eh. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon. Oh, yan, tingnan nyo, binibigyan ng lay minister siguro yan. Nagbibigyan. Oh, lay minister yan. Oh, di ba? Na yung tinatawag na anong bagay ng sikol, di ba? Oh, yan. Pinagagaling din. Okay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Tingnan nyo, nagbibigay buhay, hindi naman pumapatay eh. Kuha nyo? Na bumaba mula sa langit. Mabubungay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabungay ang sanlibutan ay ang aking laman. Amen po? Okay, hindi ko na itunuloy, pero yun din yung dugo. Ang dugo niya ay tunay na inumin. Amen po? Okay, mahaba kasi. Okay. Tingnan nyo, basahin nyo ito mabuti. Basahin nyo na sabay-sabay. 1, 2, 3. Holy Communion unites us with Him in an intimate way. The Christ we meet in the Eucharist is Emmanuel, God with us. Kaya, kuha nyo? Yung mismo tinatanggap mo si Jesus. Oh, ay kung yung si Jesus ang healer, ay nasa iyo na. Amen? Kaya kapag ako tumatanggap niyan, ang dasal ko lagi, Lord, manalaytay ka hanggang sa kalitlitang himaymay ng aking katawan. Pag ako tumatanggap niyan, Lord, lahat ng kung ano mang may diferensya dito, kung na ikaw naman ang nakakaalam, heal me, Lord. And true enough, 62 years old na po, pero alive and kicking. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay, sabi dito, sa pamamagitan ng Eucharistia, itong Tagalog sa pamamagitan ng Eucharistia, si Jesus ay pumapasok sa ating buhay at ang kanyang presensya ay nakapagpapagaling. Kung paanong ang pagkain at inumin ay nagpapalusog sa atin, gayon din ang tunay na presensya ni Jesus na nagpapalusog sa atin. Pinag-iisa tayo ng banal na komunyon sa Kanya sa isang matalik o malalim na paraan. Ang Kristo, intimate. Hindi ko malama kung anong Tagalog sa intimate eh. Anong Tagalog sa intimate?
Sige nga, yung magagaling mag-English dyan. Oh. O, si Brother Robertson, magaling mag-English yan. Ano sa Tagalog ang intimate? Matalik. Pag intimate, malalim na relasyon. Amen? Marelasyon na pakikipag-ugnay. Yun. Dapat pala yung nilagay, malalim na pakikipag-ugnay. Ayun na yun. Ayun. Ang Kristo na ating nakatagpo sa Eucharistia ay ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. See? Kaya kapag tinanggap mo, kasi kaya lang hindi gumagaling yung iba, etong dahilan. Nakikinig ba kayo? Kaya yung iba na tumatanggap nito, kaya hindi gumagaling, alam nyo, itong dahilan. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ano yun? Tumatanggap ka na wala ka sa state of grace. Amen? May kaaway ka. May sama ka ng loob. Hindi nangungumpisan. Ay, huwag ka magtaka. Oh, sabi doon, oh, nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ay, kung kinikilala mo, ihahanda mo ang sarili mo, dapat malinis eh. Malinis ang puso natin, natatanggapin siya. Ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Oh, sige. Sabi niyo sa katabi niyo, gusto mong mamatay? Oh. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Kaya tayo pinaghahanda eh. Yung, di ba may sinasabi pa si Father na at least 1 hour before you receive the Holy Communion. Di ba dapat prepared ka at dapat nakapagsisi kang mabuti kung as much possible nakapag-confess. Amen? Para malinis darating ang Panginoong Yesus sa iyong kaloob-looban. Hindi yung pagtanggap mo sa katawan at dugo ni Kristo, ang madatan niya sa puso nyo, hinanakit, sama ng loob, mga kainggit, hindi pagpapatawad, napupuot, nagbabanta, masama ang loob, mayroon pa mga, ang tawag ito, may self-pity pa. Ay nako, hindi tayo pagpapalain niya. Baka sa halip na gumaling ka, yan ang mangyari. Kuha niya? Amen ba? Praise the Lord. May God heal us all in Jesus' mighty name. Tayo tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. May natutunan ba kayo? Okay. Pray tayo na sa gabing ito, awitin natin yung Heal Me, O Lord, at hingin natin lahat na may karamdaman ngayon. By faith, and by turning back to God, pagsihin natin mga kasalanan, mga kapatid, kung hindi kayong may sakit at meron kayong mga mahal sa buhay, the prayer of a righteous person is powerful. Amen po? Kayo ang pinatawad ng Panginoon, nagiging matuwid kayo sa harapan ng Panginoon. Kayo ang manalangin sa mga taong may karamdaman, lalo na yung mga mahal sa buhay nyo. Kung may faith kayo, that faith, pwedeng pagalingin ng Panginoon ng taong may karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes. Let us bow our heads. Ito po yung gesture natin na tayo nagpapakumbaba sa Panginoon at kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kinikilala natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, hindi kayang sukatin. Maari niyang gamitin ang gusto niyang gamitin para lamang tayo pagalingin, para lamang tayo paginhawahin. Tandaan po natin, hindi natin kayang limitahan ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya na tayo maayos. Gusto niya tayo malusog para malaya tayo nakapaglilingkod, malaya tayong nakapagpupuri sa Diyos, nakakasamba sa Kanya, nasusunod ang Kanyang kalooban. Kaya sa oras na ito, habang inaawit ng choir ng Heal Me, O Lord, kausapin natin ang Panginoon, magpatawad tayo sa mga tao na nagkasala sa atin nang walang maging hadlang sa biyaya ng kagalingan ngayong gabing ito, kung hindi man para sa atin, para sa ibang taong mahal natin sa buhay. Hallelujah.
Yes, Lord. and I'll be We believe in your love, your unfailing love, and I'll your unmeasurable goodness. be We believe in your presence. You are here, O God. Heal me, Touch your children, O Lord. and I'll Forgive our sins. Panginoon, for you. lahat kami nagkulang, lahat kami nagkasala. Wala sa aming karapat-dapat. Ngunit naniniwala kaming sobra-sobra ang ginawa ng Panginoong Yesus. Sa bundok ng Kalbaryo, yan ang sabi mo. His wounds heal us. Heal me, oh Lord. Kausapin niyo po ang Panginoon. Magpakumbaba tayo, magsumamo tayo, magmakaawa tayo sa Kanya. Save me. Ano man ang ating problema, kung tayo may kaguluhan sa buhay, i-heal niya, pagagalingin niya ang sugatan nating buhay. Heal me, oh Lord. Yes, Lord. And I will be Amen. for you are the one I pray. You are the one I pray. Heal me, oh Lord, and I Yes, Lord. will be Touch all of us. Save me. Touch each and every one of us, O Lord. I will be saved. Yakapin mo kami, pagalingin mo kami sa lahat ng sugat ng aming buhay. Heal me, oh Lord. Ano man ang dala-dala ng bawat kapatid kong narito, Lord, have mercy. Pagalingin mo po ang bawat buhay ng aking mga kapatid na narito. I pray. You are the one. Once again, heal me, O Lord. From the bottom of our hearts, let us sing it to the Lord. Heal me, oh Lord. Make it a prayer. And I will be healed. Save me, and I will be Yes, Lord, heal me, O Lord. Oh, heal me, oh Lord. Yes, O God. And I will Let your very presence, Lord, touch each and every one of us and heal us walk. in all areas of our life, Lord, please. Are the one I pray. Yes, Lord. Panginoon, alam namin kung sa kanang sarili namin, hindi kami karapat-dapat. But Lord, naniniwala kami, sobra-sobra ang ginawa ng Panginoong Yesus sa bundok ng Kalbaryo. Sobra-sobra ang sugat na tinamo niya para sa kagalingan ng anumang uri ng karamdaman. Yan ang pangako mo, Panginoon. By His wounds, we are healed, sabi mo, Panginoon. By His wounds, we are healed. At naniniwala kaming hindi lamang yung karamdaman ang pinagagaling mo sa buhay namin, kundi ang lahat ng area ng aming buhay, anumang bahagi ng aming buhay. Buhay may pamilya, buhay may asawa, buhay na relasyon namin sa aming kapwa. Lord, heal us, O Lord. Pagalingin mo ang lahat ng ito na sumusugat sa aming buhay, na nagpapahirap sa amin, Panginoon, upang kami makapamuhay ng payapa, ng may kagalakan. I-heal mo lahat, Panginoon, ng lahat ng area ng buhay namin. Heal me, O Lord. Physically, spiritually, Panginoon. Emotionally, Lord. Please, heal us, O Lord. Heal us, please, O God. Have mercy on us. Heal us, O Lord. Let your mighty hand touch each and every one of us, Lord. Heal everyone, O God, in Jesus' name. Have mercy, O Lord. Once again, from our heart, let us sing and pray. Heal me, O Lord.
Itaas niyo po ang inyong mga kamay, tanda ng ating pagmamakawa sa Panginoon. Taas niyo ang inyong kamay sa Panginoon. Aabutin niya lahat ng ating panalangin. He is merciful. He loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo matitiis. Aabutin niya tayo. Once again. Once again, heal me, O Lord, for the last time. Yes, Lord. Let your mercy pour upon us. And let your spirit move. Touch us. Heal us. Forgive us. Amen, Lord. Lalo yung pagod na, yung hirap na. Lord, touch them all. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Nananalig po kami. Bumukas ang langit ngayon. Bumuhos ang masaganang habag at awa mo. Pinagaling mo ang mga dumudulog sa iyo. Ang mga nagsusumamo sa iyo. Ang mga humihingi sa iyo, Panginoon. Nananalig kami sa oras na ito. Nagbubunyi ang kalangitan dahil sa mga taong umaamin ng pagkakamali at pagkukulang. Nagbubunyi ang kalangitan, masaya ang kalangitan ng mga anghel nagpupuri sa iyo. Dahil sa dakong ito, marami kang pinagpala. Dahil sa dakong ito, marami kang pinagaling. Dahil sa dakong ito, Panginoon, marami kang inabot ng iyong habagatawan, ng iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Nananalig kami. Lord, successful ang gawain mo, Lord. Salamat po, Lord. Let your name be glorified always, Lord. Sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang parangal, sa iyo lahat ang pasasalamat, Lord. Salamat po. Thank you for your goodness. Thank you for your miracles, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us give thanks with a grateful heart. Let us all sing, give thanks with a grateful heart because of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy nating taas ang ating kamay. Tanda ng ating pasasalamat sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Yes, Lord. Give thanks. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Bumuhos ang biyaya ngayon. Bumuhos ang mga answered prayers ngayon. Tinugon tayo ng Panginoon. Pinagpala tayo. Pasalamatan natin siya. Awitan natin siya mula sa ating puso. Karapat dapat pasalamatan ng Diyos. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen. Because of what the Lord has done.
Lord. Thank you for the healing. Thank you for the healing. Thank you for the answered prayers. Thank you for all the blessings, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po. Palakpakan ng Diyos. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, purihin ng Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Brother Ding. Kami po'y napagaling po kami. I believe na napagaling po tayo lahat. Amen. Okay po, para po sa ating susunod ay ang ating, ibabalik po natin sa ating Panginoon ang mga biyayang pinagkalob niya po sa atin. Meron po ba ditong first attendee? First time po? Meron po? Wala po. Birthday celebrants po for the month of November. Forward po, brothers and sisters, para mapag-pray po namin. For the month of November. Ay, ito. Yes. Okay po. Anong name mo, sister? Baby, ano name mo, baby? Amara, Kailan birthday mo? November 24, 2017. Wow! Ikaw, sis. Connie, November 17. Okay, kanta po muna tayo ng happy birthday. Happy birthday! Okay, dito po kayo. Pray over po natin yung ating love offering plus the birthday celebrants. Itaas po natin ang ating mga kamay sa kanila.
Father God, we bless niyo po, Lord God, yung mga kasama po namin, si Sister Connie and Sister Mara, sa kanilang pong kaarawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa isa naman pong araw, sa isa naman pong kaarawan ay pinagkalab niyo po sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, masaya, at magamit po nila itong buhay nito, Panginoon, na maglingkod po sa inyo, na manatili po sila, Panginoon, na maglingkod sa inyo at maging mabuting tao po, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa lahat po ng kanilang mga samot dalangin, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa kanila lahat po ng kanilang minimithi sa kanilang puso para po sa kanilang pamilya, Panginoon. Ganyan din po, Lord God, itinatas po namin ang aming po mga love offering, Lord God. Ito po ay, Panginoon, ay nagmula po sa inyo, Panginoon. Kami po yung mga instrumento lamang po, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat po ng aming mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin po namin, patuloy niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po, Lord God, na bigyan po ng biyaya upang patuloy po namin maibahagi po ito sa inyo. Maibalik po namin at maibahagi po namin sa aming kapwa. All this we ask in the mighty name of Jesus, through the intercession of Mother Mary. Amen. Name Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. May announcement pa po, Sister Rose. Announcement pa po. Po. Ayan po yung may mga yung sa healing ministry po, kung may mga tanong pa po tayo. Habang nandito po si Brother Ding Alban, andun po siya sa likod po Ayan po. Bukas po mga kapatid, brothers and sisters, bukas po 8:30 to 9 kita-kits po tayo dito sa patio para po sa ating 39th diocesan anniversary. December 3 po ba yun, sister? December 3 po, diocesan mass and healing po. At tayo ayun. Tayo po yung yung ICP Conception po ang host po nito. So mula po sa registration, Sis Lorna at Caring Sister, ayan pa mga punong abala po, tsaka ang music ministry. Sila po talaga ang ating mga punong abala, December 3 po, at syempre tayo po, tulong-tulong. Mass and Healing Rally, buong Diocese of Antipolo po ang magpe-praise and worship kasama po natin. Ayan po. December 3 po yan. Kailangan po, 12 ba yun? 12 pa lang po andun na po tayo para sa registration. Bago po mag-12, ayan, yung mga magre-registration, ayan, bago mag-12, nandun na. Kaya po yung pagkain po, dahil po, alam naman po natin, ang dami po nating activities, no? Meron pa tayong yung Unified Prayer Meeting, ang dami po talaga. Kaya po, KKB po mga brothers and sisters, dala-dala po kayo ng pagkain po na ating pagsasalu-saluhan para po maka ano-ano po tayo sa mga activities. Bukas po, meron naman po bukas prepare po ang diocese. Pero kung may madadala rin po kayo, baka may magutom, lalo na po yung mga senior natin, alagaan po natin, magdala na rin po ng mga snacks po Tapos po, December 3 po, dahil po maghapon din po ito, at tayo po ang kikilos sa lahat po ng gawain po dito mula registration, sa misa, sa healing mass, tayo rin po ang kikilos sa Joyful mga youth. Joyful po youth sa December 3 po, ayan. Kaya magdala po tayo ng pagkain. Pagkain po magdala po tayo ng lunch po. Ano lang po, kanya-kanya na lang po muna po tayong dalang. Dito po sa December 3 po, tsaka po mga snacks. Ayan po Tapos po, last prayer meeting po natin, December 1. Picturean na lang po natin ito. Yan po ang ating mga activities ngayong November, December po. December 29 po ang ating Christmas party sa 3rd floor. At December 1 po ang ating last prayer meeting. Siyempre po, Thanksgiving and praise and worship po tayo. Yun po. Thank you po. Sa mga sa mga tinext ko po para po sa healing ministry. Ayan. Patuloy pa rin po kayong magnilay po. At sana po after po ng talk po na ito, meron na po talagang umano po sa puso po ninyo. Ayan po. To be a healing ministry ng ating community. Ayan po. Sis, thank you po.